kasaysayan, maraming kwento ang nag-uugnay ng mga trahedya at sakuna sa mga pagkakataong nilait o nilapastangan ang banal na pangalan ng Diyos. Maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang galit sa maraming paraan. May mga sakuna na paghatol kung saan ginagamit ng Diyos ang mga natural disaster tulad ng lindol, mga sahlot, apoy, at tsunami. Ginagamit niya ang mga ito para maisakatuparan ang kanyang galit. Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin sa videong ito. Narito ang kagimbal-gimbal na trahedya at mga sakuna na nasaksihan ng sangkatauhan dahil sa paglalapastangan sa Diyos. Simulan natin sa mga salot ng insekto sa Mecca. Ang Mecca, ang pinakabanal na lugar para sa mga Muslim, ay dinagsa ng isang salot ng mga insekto sa pagtatapos ng kanilang banal na buwan ng Ramadan. Ang Kaaba, ang tanyag na itim at gintong gusali na matatagpuan sa gitna ng lungsod, kung saan libu-libong Muslim ang dumalo upang sambahin ang kanilang Diyos, at kung saan naganap ang trahedyang ito. Ang pag-atake ng sahlot ng mga insekto sa paligid ng Kaaba ay naganap noong January 2019, kung saan biglang dumagsa ang napakaraming balang, tipaklong, at iba pang insektong kumalat sa paligid ng Grand Mosque. Bukod pa rito, makalipas lamang ang ilang buwan, isang matinding bagyo ang dumating at tinamaan ng kidlat ang banal na lungsod ng Mecca, na yumanig sa buong bansa. Ang paglubog ng Titanic. Ang trahedya ay nangyari noong April 10, 1912. Ang Titanic ay binansagan, The Millionaire Special, at ang captain nito na si Edward Smith ay tinawag na Millionaire Captains, dahil sa kanyang katanyagan sa mga mayayamang pasahero. Si Captain Edward Smith din ang nagsabi na, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Ngunit sa unang paglalayag nito, ang barko ay tumama sa iceberg sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, na naging sanhi ng paglubog nito, na ikinamatay ng mahigit 1,500 katao. Demon Festival sa Brazil. Noong February 2023, naging kontrobersyal ang isang kaganapan sa Brazil na tinawag ng ilan bilang Demon Festival, kung saan itinampok ang mga imahe at pagtatanghal na itinuturing ng mga Kristiyano bilang paglalarawan ng pagkutya at paglapastangan sa Diyos at kay Jesus. Makikita natin dito ang iba't ibang mga costume, mga props, at kung ano-ano na pangdemonyo. Makikita natin dito na demonic talaga ang festival at meron silang mga pagsambang ginagawa. Sinasabi nila na ang pagsamba na ito ay ginagawa nila para kay Satanas. Bagay na labis na ikinadismaya ng maraming mananampalataya sa loob at labas ng bansa. Ang pinaka hindi nagustuhan ng mga Kristiyano dito ay noong nilapastangan nila ang ating Panginoong Jesus, kung saan pinapahirapan siya at pinagtatawanan. Matapos ang naturang kaganapan, isang trahedya ng pagbaha at malawakang landslide ang tumama sa ilang bahagi ng Brazil. Ayon sa mga ulat, mahigit 40 katao ang nasawi at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Ang matinding ulan ay nagdulot ng pagbaha at pagkawasak sa maraming infrastruktura. Para sa ilan, ang biglaang trahedya ay itinuturing na isang babala o parusa mula sa Diyos. Isunod naman natin ang wildfire sa Los Angeles, California. Ang paglapastangan sa Diyos at paggamit ng kanyang pangalan sa walang katuturan ay hindi na bago sa atin, lalong-lalo na sa Hollywood. God is not mocked. You can't mock God. For women's rights, they judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. God is not fooled, that means. At noong January 5, 2025 ginanap ang Golden Globe Awards sa Beverly Hills, California, kung saan pinagtawanan nila ang Diyos dahil hindi di umano na mention ang Diyos sa mga bumoto. And the acceptance speeches have been on fire. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood. Ang sabi ni Nikki Glaser, isang host, na hindi na daw sila magugulat sa boto na yon, na 0 ang Diyos dahil ang Hollywood ang lugar na walang kinikilala ang Diyos. No surprise in this godless town. Ngunit wala pang 48 hours matapos kutyain ang Diyos, nasunog ang ibang parte ng Los Angeles, California, at isa na dito ang Hollywood. Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit may malaking sunog sa Hollywood.
As of January 29, 2025 ay may sunog pa ding nangyayari sa Los Angeles. Ang sunog na ito ay nagdulot na ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay na ngayon ay itinuturing na ikalima sa pinakamadugong wildfire sa kasaysayan ng California. Ang mga sunog sa iba't ibang bahagi ng Los Angeles ay kumitil na ng hindi bababa sa 28 katao at sumira ng mahigit 15,000 istruktura. Patuloy pa rin ngayon nasusunog ang Palisades at Eaton wildfires. Isunod naman natin ang malalakas na lindol. Sa kasaysayan ng ating mundo, ang mga malalakas na lindol ay madalas na itinuturing na bahagi ng natural na kalikasan. Ngunit sa ilang mga pananaw, ang mga trahedya tulad nito ay inuugnay sa kasalanan ng tao at paglayo sa landas ng Diyos. Isa ang Haiti sa mga bansang dumanas ng pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan, nang ito'y yanigin ng isang napakalakas na lindol noong January 12, 2010 na may magnitude 7. Ang trahedyang ito ay nagresulta sa mahigit 220,000 na nasawi, 300,000 na sugatan, at milyon-milyong nawalan ng tirahan. Ayon sa mga kwento at interpretasyon ng ilang relihiyosong grupo, sinasabing ang Haiti ay may kasaysayan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsasagawa ng mga ritual ng voodoo. Sa Haiti, ang voodoo ay kinikilala bilang opisyal na relihiyon simula noong 2003. Ang voodoo, na isang mahalagang bahagi ng kultura sa Haiti, ay itinuturing ng iba bilang isang uri ng paganismo o pagsalungat sa mga aral ng Diyos. Ang mga ritual sa voodoo ay madalas na naglalaman ng awitan, sayawan, at alay para sa mga espiritu. May mga nagsasabi rin na ang bansa ay tila nagkaroon ng kasunduan kay Satanas noong panahon ng kanilang revolusyon laban sa kolonyal na pananakop, isang kontrobersyal na pahayag na madalas na inuugnay sa mga teorya. Ang tsunami sa Asia.